Para sa number 3, find the load corresponding to the failure point with C equals to 460 mm from the right face. So we have given F prime C equals to 42 MPa, Fy equals to 550 MPa. For 36 mm diameter of bar, we have 1006 mm squared sa isang bakal. So, given na yung C dito na 460 mm, dito hindi na natin kailangan mag-solve ng balance condition para malaman natin yung kung tension failure or compression failure. Kasi given naman na yung C. So, yun na nga, kukunin na muna natin yung A. Pero yung, since we have 42 MPa na F prime C, kukunin muna natin yung beta 1. Which is, ayun, 0.85 minus 0.05 over 7 times 42 minus 28 equals to 0.75. So, yung A natin is 0.75 ng C. Equals to, ito, 345 mm. So, next, since dito naman given na nga yung C natin, ang gagamitin na natin dito is yung kanya-kanya actual stresses ng mga bars. So, yun nga, inassign ko tong itong part na to na F prime S3 over E. Next, ito naman is C, F prime S2 over E. And ito naman is C, F prime S1 over E. So, ito yung natin yung strain diagram. So, next, kinuha na natin yung mga actual stresses natin. So, sa F prime S1, ka lang dyan, mag-ratio and proportion ka lang. We have 600 times 460 minus 65 over 460. So, sa F prime S1 may 515.22 MPa tayo. Next, F prime S2, itong bakal na to. Next, 280.43 MPa. Next, sa naman F prime S3, ito is 45.65 MPa. And lastly, yung tension steel na natin. 600 times 605 minus 460 over 460. Yun nga pala, yung depth of compression block, yung total depth natin dito is from extreme compression fiber hanggang dito sa tension steel natin. So, 180 plus 180 plus 180 plus 65 equals to 605. Yun nga muna, pala dito? Para sa diagram, strain diagram, inad muna natin tong 65 plus 180 plus 180. Then, kinompare pala natin siya dito sa 460. Since itong total nito is mas maliit sa 460, itong pangatlong bakal is pasok pa din dito sa compression side. So next, since nakuha na natin yung mga kanya-kanya nilang actual stresses, pwede na natin isolve yung nominal or the actual load. Yun na nga, yung PN pala dito is pababa yung yung load na yun, pag ganyan. Yun na, summation forces vertical, PN equals to CS1 pataas plus CS2 plus CS3 plus CC minus T. So yun na, para mas mabilis, kunin muna natin yung mga forces nila. So sa CS1, we have tatlong bakal, 3AS times F prime S1, yung kanina. So, 3018 times 515.22 equals to 1,554.93 kN. Next naman sa CS2, ganun ulit, dalawang bakal lang dito, kaya 2AS, F prime S2. Ayun na, 564.23 kN. Next naman is sa CS3. Ayun, dalawa ulit yung bakal, kaya 2AS3 lang, F prime S3, 91.85 kN. Excuse. Next sa sa concrete naman natin,
0.85 F prime C, itong A, and B, ito, 300. 369.4.95 kilonewton. And lastly, yung tension natin na equals to 570.79 kilonewton. Ayun na, sa nominal niya, so pag pinag-add mo na yan, makukuha mong nominal load, actual load equals to 5,335.17 kilonewton. Yan yung yung load corresponding sa failure point natin. So next, kukunin na natin yung eccentricity niya. So pwede tayong mag-moment at any point. Pwede yung dito, 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 dito. Pero ang mas maganda kasi dito is mag-moment ka part dito sa T para mabawasan na agad ng isang force yung isosolve natin. So yun na, nag-moment tayo at T. Positive clockwise, then counterclockwise is negative. So yun na, itong PN dito na pag ganito, 535.17 times 270, ito hanggang ito. Ito hanggang dito. Yung T270, then yung E is from dito hanggang dun sa actual load na PN na yun. So, ito equals to next CCS1, ito 1544.93 times total depth 540, and the total depth equals to 180 plus 180 plus 180 plus 65 minus 65, magiging 540. Or kamo na lang itong 180 times 3, yun yung moment arm nitong CS1. Next, si CC. Ay, si ano muna, CS2. Si 564.23. Ito. So, gawin lang natin is, ano na. Ito, 180 plus 180, 360 agad. Next, si CS3 naman na is 91.85. So, yun na, CS3. Ito. 180. Next, si CC na. So, yung total depth ulit, 180 plus 180 plus 180 plus 65 minus mo yung depth of compression block na 345, divide mo sa 2. So, ang eccentricity natin na nakuha is 228.09 mm.